Aminin kong hindi ko nakasanayan ang pagdarasal. Nagsiyuko kayong lahat. Nagsipikit. Ako lang ang hindi. Ang ginawa ko'y pinagmasdan kita habang nagdarasal si Elena. Maya-maya'y nakita ko nagmulat ka ng mata. Tumingin ka sa akin. Mugto ang iyong mata. Ngumiti kang pilit. Ganoon din ang ngiti mo noong una tayo nagkita sa kubo. Pilit. Pero ganun pa man, pinagaan ng ngiti mo ang aking kalooban. Nginitaan din kita at tinanguan. Muli kang ngumiti. Pagkatapos niyon, ay pumikit kang muli. Pumikit din ako. Masaya ako at malungkot. Masaya ako dahil nakita kita muli. Ang buong akala ko kahit kailan ay hindi na kita muling makikita pa. Malungkot dahil sa sitwasyon, dahil sa pagkakataon, dahil sa mga bagay na naalaman ko tungkol sa iyo at kay Daniel. At hindi ko maintindihan kung bakit sobra akong kinakabahan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Walang nakakaalam kahit sino kung ano ang magaganap sa kinabukasan. Malungkot ako dahil sa mga problemang dinadala mo. Nakaramdam ako ng awa. At ito, ako na mukhang daragdag pa sa iyong mga pasanin. Welcome to the family, bayaw. Iyon ang sinabi ni Daniel pagkatapos manalangin ni Elena. O sige, mga anak, kain na tayo. Wika naman ang kanilang nanay. Wow, ang daming ulam. Ang lakas mo kay inay, Jeff. 4 na putahe ata ito ha. Oo, 4 nga. Samantalang ako, panupupunta dito, itlog lang o sardinas ang pinapaulam ng inay. Tama na ang daldal, Daniel. Kumain ka na lang. Wika na kanilang nanay. Ate, ano nga pala yung sinasabi mong nangyari sa iyo kanina habang papunta ka rito? Napatingin ako sa iyo nang itanong iyon ni Elena. Tumingin ka rin sa akin saglit bago mo binaling ang tingin mo kay Elena. Alam ko namang wala kang sasabihin tungkol sa mga nangyari sa atin sa kubo. Imposibleng sabihin mo yan. Doon kasi sa kubo kanina. Bigla kang huminto sa pagsasalita. Ano ate? Ano nangyari sa kubo? Ano kasi, parang may sumusunod sa akin habang naglalakad ako. Iyan lang naman. Ang wika mo. Baka naman talagang may isa sa mga tagahanga mo na sumusunod sa iyo kanina. Ang sabi naman ni Daniel. Ay nako, kalimutan niyo na yun, kumain na lang tayo. Wika ng kanilang nanay. Habang kumakain tayo ay nakayuko ka lang. Tahimik na tahimik. Pinilit kong huwag mapako sa iyo ang aking paningin dahil baka mapansin niyo ni Elena at magduda, lalo na nga't pakiramdam ko'y parang umaandar na naman ang kanyang pagkaselosa. Hindi ko masisisi ang aking kasintahan. Alam kasi niya ang mga ginagawa ko noon bago kami nagkaroon ng seryosong relasyon. Alam ni Elena ang mga kahinaan ko. Alam niyang hindi ako santo. Alam niyang ako'y tao lang. Hindi banal. Dado, sinubukan ni Elena ang subuan ako ng atay ng manok. Hindi ko pwedeng tanggihan. Paborito mo ito, di ba? Wika niya. Napa, tingin ka sa akin habang ako'y sinusubuan ni Elena. Sandali lang yun. Binawi mo kagad ang iyong tingin. Aywan ko kung meron kang naramdaman sa pagkakataong sinusubuan ako ni Elena. Hindi ko alam kung nagseselos ka ba. Camille, ani Daniel, ang sweet nila oh. Baka naman ako pwede mo ring subuan. Ay Daniel, magtigil ka, ang wika ng kanilang nanay. Matapos mong away-awayin itong asawa mo aasta ka ng ganyan?
Kung ako si Camille, sa halip na subuan kita, isusungal-ngal ko sa bibig mo ang kutsara at tinidor na magtino ka. Inay naman bati na po kami ni Camille. Nagsorry na ako. Di ba, ma? Ganoon lang ba yon? Kung totoo lahat ng narinig ko mula kay Elena tungkol sa mga ginagawa ng asawa mo sa iyo, sa palagay ba niya? Sa simpleng sorry lang, mapapatawad mo na siya? Tumango ka bilang tugon, pero kitang-kita kong pilit yun. Kitang-kita ko kung paano nangilid ng luha mo nang matapos sabihin iyon ng iyong biyanan. Nang magiging biyanan ko rin. Nahabag ako sa iyo. Kung pwede lang papahiring ko ang luha mong iyon o hahawakan kita sa kamay para gumaan ang pakiramdam mo. Ginawa ko ang pwede kong gawin. Sinubukan ko lang. Nang baka sakali akong okay lang sa iyo. Ipinatong ko ang paa ko sa paa mo sa ilalim ng mesa. Medyo parang umigtag ka noong una pero hindi mo ginalaw ang iyong paa. Hinayaan mo lang na nakapatong doon ang aking paa. Okay ka lang, Ate Camille? Ang tanong ni Elena. At parang nagulat ka nang biglang nagtanong si Elena ng gano'n. Ako man parang nagulat din. Inuurong ko bigla ang paa ko. Pero sandali lang naramdaman kong ipinatong mo naman ang iyong paa sa aking mga paa. Paa mo naman ang nasa ibabaw ng paa ko. Bigla ko tuloy na alaala ang mga nangyari sa kubo. Lalo na nang nagpumilit kang pumaibabaw habang ginagawa natin iyon. At pagkatapos niyon ay nagkiskisan tayo ng mga daliri natin sa paa. Mula sa mga panakaw na sulyapan natin ay napansin kong parang umaliwalas ang mukha mo. Nawala ang lungkot mo at naging magana kang kumain. Hindi ko alam kung napasaya ba kita, pero parang naging masaya ka nang ginawa natin iyon sa ilalim ng mesa, ang pagkiskisan ng ating mga paa. Hinayaan natin sina Daniel, Elena at ang kanilang ina ang nagsalita habang tayo kumakain. Paminsan-minsan lang tayong sumasabat dahil abala tayo sa ginagawa ng mga paa natin sa ilalim ng lamesa. At dahil nga tiyempong magkatapatan tayo ng upuan at makitid lang naman ang lamesang iyon, ay pumwede na pagapangin ko hanggang hita mo ang aking paa. Napapapikit ka at pasimpleng nangingiti kapag ginagawa ko yon. At ginawa natin yon ng pasimple hanggang matapos tayong kumain. Pagkatapos natin kumain ay nagsimula na kami mag-inuman ng asawa mo habang tinutulungan ninyo ni Elena ang kanilang ina na maglinis sa kusina at maghugas sa mga pinggan. At bago kami minom at magkwentuhan ay binuksan muna ni Daniel ang kanyang clutch bag at inilabas ang isang kalibre 45. May nasilip akong parang maliliit na sachet sa loob ng bag. Kung hindi ako nagkakamali, drug sa mga yan. Baka shabu. Patay mali siya ako, kunwari ay hindi ko nakita. Nilinis ni Daniel ang kanyang barel habang kami nagiinuman. Mabilis tumagay si Daniel, parang soft drinks lang kung inumin nito ang alak. Halatang batikan siyang manginginom. Ayaw kong sabihing alcoholic siya pero parang ganun na nga. Ako na may hinayaan niyang tumagay kung kailan ko gusto. Ito bayaw, sikreto lang natin to ha. Kahit si Nenay at Elena, hindi ito alam. May napatay na ako gamit ng baril na to. Siguro mga 2 taon na nakakaraan. Malinis na malinis ang pagkakagawa ko. Nakinig lamang ako sa kwento ng asawa mo. Maaaring totoo ang sinasabi niya at maaari din namang kwentong lasing lang. Maaari din naman na tinatakot niya ako para wag kong lukohin ang kanyang kapatid
O kaya, huwag kitang agawin sa kanya. Alam mo kung bakit ko pinatay yung tao? Nabalitaan ko kasi gustong gusto daw niya si Camille. Nakita ko nga minsan noon habang nagbabakasyon ng asawa ko dito sa Pinas na magkausap sila. Kaya humanap ako ng tiyempo para kanain siya. Bago ko siya pinagbabaril, may sinabi ako sa kanya. Hulaan mo kung ano, wika ni Daniel. At ang tugon ko, nako mukhang mahirap hulaan. Lumapit siya sa akin at pumulong. Ang kay Pedro ay kay Pedro at ang kay Juan ay kay Juan. Sinabi pa sa akin ni Daniel ang pangalan ng napatay niya at hinamon niya kung i-check ko ang record sa munisipyo kung merong taong ganun nga na namatay na hindi nalaman kung sino ang pumatay. Wika ko sa sarili, bakit ko naman kailangan pang gawin niyon? Matapos ang halos isang oras, nagpuntahan na kayo sa terrace. Kasama mo sina Elena at ang inay. Daniel, mag-usap-usap nga tayo sandali. Wika ng nanay nila. Ano ba, kuya? Itago mo nga ang baril na yan. Baka pumutok. Okay. Sagot ni Daniel kay Elena. Sabay silid ng kanyang baril pabalik sa kanyang clutch bag. Daniel, ano ba nangyayari sa inyo ni Camille? Bakit ba hanggang ngayon sinisisi mo pa siya sa hindi niya pag-alis noon pabalik sa Italy? Inay, kung hindi ba naman gagayang si Camille, di sana nakabalik na siya doon. Tingnan nga ninyo, wala akong mabentahan ng mga inaani kong gulay dahil nga sa lockdown. Hindi ko maibiyahe palabas ng sagada ang mga gulay. Kahit sana papano, may source of income kami kung bumalik siya sa Italy. Iyon ang sagot ni Daniel. Bakit ba hindi mo maintindihan? Natakot na akong bumalik doon dahil sa COVID. Ayaw ko na magtrabaho sa Italy. Baka kung mapaano ako doon. Ang sagot mo, habang nagsisimulang pumatak ang iyong mga luha. Awang-awa ako sa iyo at inis na inis naman ako kay Daniel. Gustong-gusto ko nang sumabat pero pilit kong pinigil ang aking sarili. Bakit si Ate Nancy nandoon pa rin at buhay? Ang wika ni Daniel. Kuya, huwag mong pilitin si Ate Camille na bumalik doon kung ayaw na niya. At iba ang sitwasyon ni Ate Nancy. Nandoon din ang kanyang boyfriend kaya mas gugustuhin niyang manatili doon. Ang wika ng aking kasintahan. Lintek, pinagtutulungan ninyo ako. Ang pasigaw na sabi ni Daniel. Malaki na ang ipon natin. Iyong pinapadala ko sa iyo buwan-buwan sa loob ng 5 taon ay sinabi kong ibangko mo para kako may magamit tayong pangnegosyo kapag huminto na ako ng pagtatrabaho sa Italy. At saka kumikita ka rin naman sa taniman natin, di ba? Ang tanong mo sa iyong asawa. Oo nga naman, Daniel. Nasaan ang pera ninyo? Magkano ang naipon mo sa bangko? Ang tanong ng kanilang ina. Hindi makasagot ang asawa mo. Ikaw naman ay nagsimula ng umiyak. Pailing-iling. Daniel, anak, magtapat ka sa akin. Totoo ba na kinabit mo yung asawa ng isang OFW doon sa barangay ninyo? At sa kanya mo inubos ang perang ipon ninyo? Panandaliang tumahimik ang lahat. Walang nagsalita. Maya-maya ay biglang tumayo si Daniel. Hinila ka niya sa kamay. Halika na, umuwi na tayo. Aray, bitawan mo nga ako. Ayaw kong sumama sa'yo. Ang wika mo kay Daniel. Daniel, bitawan mo ang asawa mo. Napakawalang hiya mo talaga. Inay, huwag po ninyo kaming pakialaman. Wala sa inyong makikialam. Hawak ni Daniel ang clutch bag na naglalaman ng baril at iyon ay nakatutok sa direksyon namin. Kitang-kita ko kung paano kang pwersahang ipinasok ni Daniel sa likuran ng kanyang kotse. Wala rin akong magawa kundi ang kaawaan ka. Bago humarurot palayo ang kotse ay parang
nakasulyap ka pa sa amin. Parang humihingi ka ng tulong. Hindi ko lang alam kung sa aking ka-direktang nakatingin, kay Elena ba o sa kanilang nanay. Pero pakiramdam ko ay parang hinihiling mo sa pagkakataong yon. Nasaklolohan kita. Pero ano ba ang pwede kong gawin?